Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, October 17, 2025 at as usual, hindi gumalaw yung index natin. Nag-drop pa siya ng negative 0.07%. So, nag-close tayo 6,089.53 and then meron pa rin tayo net foreign sale na 225.83 million. Ayan. So, mukhang magdo-double bottom tayo sa ano talaga. 5,800 index natin. So yung mga mining stocks, konti lang yung gumalaw. So yung makita nyo yung mga trending stocks natin, BSE, mining din ba to si ano, BSE natin. So siya lang yung ano, medyo malakas yung galawan dito, yung iba mga penny stocks na naggalawan na naman. Tapos okay, kung nakita niyo yung ano, crypto at global markets, grabe yung ano, laglagan ngayon, Bloody Friday sa kanila. So okay na rin kahit papaano, may mga bumagsak na blue chips, sina Ali, negative 2.59%, Metrobank negative 0.78%. Pero hindi ganun kalaki yung mga drops ng mga stocks natin as compared sa global market. So lahat sa US, sa Europe, at saka sa bandang Asia, laglag din po sila, especially sa crypto. Ayan, so yung mga nag-trade ng crypto, medyo nadali siguro kahapon. Kahapon, nag-drop na siya, and then nag-drop siya ulit. O nag-steady lang siya, and then ngayon, medyo malalakas. May nakita ko na si Ada nag-drop yata yun ng more than 10%. Ewan ko kung bargain yan o correction sa US market. Pero tataka nga din ako kasi makita mo dito, mga mining stocks pa rin naman yung trending natin, sine LC, OGP, APX, di ba? So sila pa rin nangunguna dito. At saka yung gold prices, nag-spike, di ba? Kanina umaga, ang taas ng galaw ng gold. So makyat pa siya kasi nga bumabagsak yung ating global markets. Pero yun, puro profit taking yung nangyari sa iba or hindi na masyadong gumalaw yung mga mining stocks natin. Okay? So Friday, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Yung BSC, may mga pumitik pa rin na mga small caps natin. So nag-up bigla ng 15.45%. Alam ko sa umaga pa lang malakas na to. So meron siyang 341.74K net foreign buy. Tapos si Macro Asia, 4.1% nag-uptrend o breakout ba yan. Tapos meron siyang 2.89 million net foreign buy. Si TAP nag-up din 3.23%. Ang laki 189.18 million net foreign buy. Tama ba yung nakita ko? Tapos si Lipanto drop negative 2.51%. Second day, no? Na drop siya. Tapos si APX, up naman siya 0.88% and meron siyang 1.08 million net foreign sale. And then si Megawide natin, nag-up ulit ng 1.16%. Ayan. So si BSC lang yung ano, mataas yung galawan dito sa trending stocks. Meron siyang 184.28K net foreign buy. Okay, so okay na ako dyan. Kung hindi masyadong gumalaw yung blue chips at hopefully hindi natin gayahin next week yung ano, yung galawan sa global markets. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Malaki yung risk sa market natin during this time. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers. Mahina pa rin kasi yung pangit ng galaw ng market. Company reviews. So weekends naman, mag-aral na lang ulit tayo. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus basic learnings or PSC stock market studies naman. Okay? So double check mo na lang yung mga yan. And then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader crypto ko to. So magtatap up yata ako sa crypto sa ang lakas ng ano ang lakas ng drop. Hopefully may bounce bukas. Ayan, so social media, follow mo na po ako sa Facebook account or dito sa Facebook page natin para updated kayo sa mga posts. Bulagipik, yung mga articles natin sa local market and Twitter. Konti lang yung na-post ko At saka wala pa akong nakitang saglit hanapin natin. Wala akong nakitang summary ni ano Philippine Stock Exchange. Ayaw niya yata puro late yung mga nakikita ko na kaya nagpo-post ako, 'di ba? Umaga niyo nakikita yung ano,
mga summary ng market. Wala din siya, October 16 pa to. So, tinatamad din si Philippine Stock Exchange natin ay mag-update. Okay. So, ito yung mga nakita natin na post. So, nag-close tayo is 6,089.53, negative 0.07%. Okay. Dapat pala thankful pa ako kasi yung global markets ang lakas ng galawan. So, ito yung closing natin. Wala masyadong drop yung mga majority pala ng stocks. So, Ali, negative 2.59% plus, negative 2.34%. SCC, ito yung expect ko pa naman na may dividends, negative 2.29%. Monde, negative 2.07%. So, marami yung laglag. Tapos si Meralco nag-up ng 1.83%, DPI 1.11%, ASEAN 0.85%, and then PLDT 0.83%. So mas kokonti yung nag-up na blue chips. Kanina umaga umakyat si bakit pula dito si San Miguel Corporation. Ayan, plus 0.53 na lang siya. Pero nung umaga umakyat siya ng 6%. So advance in securing financing for infra projects. Pero bumagsak din naman siya. Okay. Maharlika seen as next sequel in SCP. Ayan, bantay natin si SCP. Talks of possible Maharlika investment and entry into NGCP arose as Roberto Coyoto Jr. stepped down as vice chair while Henry Big Boy C. Jr. was re-elected as the chair. Ayan. So, mali mo, di ba, SCP? Tingnan natin by next week. CNPF expands coconut processing facility. EI bought into property firm for 2.8 billion. RCI unit sold cocoa processing facility to CNPF. So alas 12 mahina talaga yung galawan dito sa market natin si Plazo nagde-drop ng more than 3%. Tapos wala masyadong mover dito sa big caps na stocks natin. So Prim to retire Series C redeemable preferred shares. CNPF, okay, yan yun. EI acquires 49 hectares land in Cavite. Around 11, sabagay, itong opening natin, laglag na talaga yung market natin. So, Aboitiz Equity Venture sa Cameralco, more than 1% and plus. SCC pa rin yung bumabagsak. Lesyis, ayun San Miguel Corporation nasa 1% pala kanina. At saka si GGS plus and Monde, SCC pa rin yung mahina sa opening ng market natin. So PLDT partners with New Buy Group, Smart Messaging, and then dito, hindi umakit si dito dahil patalastas niya. So teams with Advent Energy to power 1,600 towers via renewables. Megawide officially takes okay, 10% stake in CREC. Hindi ko nakitang gumalaw si CREC natin. Share buyback si Ali, share buyback OPM, Fruit, Mrs. G, Meg, at saka si Ali. Okay. OGP, okay. So, hindi yung gumalaw hindi natin nakita sa trending stocks. AP, dito Advent Energy, yan yan. Megawide bags contracts, kahapon na to Maharlika investment is being urged to use part. Okay, para daw tulungan yung local isa stock market. Ayan. So, mahina kasi yung market natin. Then, laglag sa US market kagabi at saka laglag ulit sila during this time. Okay? So, patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Check niyo lang po yung Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange. Okay, so mahina, no? Tamlay ng market natin. Ayan, lalo na huminto pa yung mga mining stocks natin. Okay, so based dito sa galaw, downtrend pa rin yung prediction natin sa kanya. And worst case scenario, double bottom talaga dito sa 5,900 or 5,800. Ayan. So hindi man lang umabot sa RSI 50 yung closing natin. Pero gumaganda yung itsura ng MACD formation. Kaya lang, duda pa rin ako dyan kasi nga net foreign sale pa rin tayo ng 225.83 million. So, sobrang hina ng market, 6,089.53. Okay? So, tingin tayo ng mga winners, yung may volume. BSC, nag-spike nga siya, Laki ng kandila. Ayan.
masusundo na siguro yung ano dito sa 0.16. So up siya 15.45% si Apple. Ayan, makit ulit to. 5.78% si Macro Asia. So nag-breakout 4.1%. Top, nauntog si Top 3.23%. So talagang MA9 tsaka 20 yung ano, pinaka-main na resistance niya. Then si Meralco 1.83%. Wala na si ICT ah. Hindi natin siya masyadong nakikita. Okay. Okay, tig 1% na lang yung iba. So dito naman tayo sa mga losers. Sino ba yung tinamaan dito? ABA. Nag-breakdown na. Magdo-double bottom si ABA. Negative 5.75%. Manila Water. Laglag na rin. Negative 5.57%. So nakakatakot yata yung mga stocks natin. Baita. Kinain din niya yung galaw niya. Tama ba to? October 20 nakalagay. 17. Negative 5.56%. Si PXP, okay, so mukhang Fibonacci talaga, no? Malapit dito sa 2.68. Minus 5%. SCP, ayan. So, akala ko gagalaw to eh. Minus 5.06%. And then si Lode, nako, pinag-usapan lang natin kapon, minus 4.48%. Dami yata nalaglag na yun, ha? Okay. Mark Ventures, laglag din siya. 2.78%. Okay. So next week na, babalikan yung ano, mga mining stocks. So silip tayo dito sa ano, ito, bloodbath sa global market. Hopefully, hindi tayo maambunan nito by next week kasi mukhang malakas yung ano eh, yung drop dito sa ano, global markets. So, nung kagabi, laglag na yung US. Antayin ngayon, makita mong futures, malakas ulit yung drop. So, S&P futures, negative 0.79. Dow futures, minus 0.49. At saka si Nasdaq, minus 1%. So, malakas yung drop. And then, syempre, European stocks, ayan, laglagan na. Tsaka dito sa Asian markets, Hong Kong nag-drop ng 2.48%. Ayan. So, shutdown pa rin ba yung ano, US market natin? Hindi ko masyado nakikita yung news. Wala sa news dito eh. So, yun lang naman yung ano eh. Alam ko iniinda ng ano eh, US market natin. Okay. So, ingat. Ingat-ingat sa mga trades. Tapos dito sa crypto, nakakatempo pumili. So, laglagan din po. Ayan, 11%. Oh. 9%. 9% si Dodge drop. So, Bitcoin, 104K na lang. So, correction na kaya ito. Minus 5.71%. Ethereum, minus 3.7, minus 7%. BNB, 1,000 USD na lang. At saka si Sol, minus 9%. Si TRX, minus 4%. Si Dodge, minus 9%. Okay, bargain. Okay, so for bargain yung ano, cryptos. Pero syempre, pag na-timingan mo, yari, di ba, stop loss ang katapat naman yan. Okay. So, balik tayo dito sa trending stocks and very quick review dito sa mga movers natin o pinag-usapan for today's trading. Okay. Okay. So, unahin po natin si BSC. So, panalo yung mga puporma kahapon. Kaya lang, grabe naman yung ano. Ang bilis ng galawan nito eh. So, silipin natin sa 5-minute chart. Puro ganito na lang yung galaw natin ha. Mga biglang spike, 9:30. Gaano kalaki yung spike nito? So, 5% kaagad siya, no? Tapos binomba yung price action niya. Malaki din yung volume niya, oh. Nasa 7.8 million. Ayan. So, may balak balikan si BSC, yung pinaka-peak natin last time. Kasi dito na siya, oh, sakto na siya. So, tingnan natin for the coming few days kung babalik siya sa 0.1698 and then pinaka-support is dito sa half body ng candle natin. So malaki yung nilalagay natin na range sa kanya kasi ito yung previous na iniwan niya. So marami siyang inipit dito sa area natin na to. Hopefully makabalik siya para makalabas naman yung mga may hawak dyan. Okay naman pala yung ano niya, yung second earning niya. So nag-close siya 0.1420. O kung masyadong mataas siya, pwede naman i-adjust. Pero tingin ko aabot din siya dito later on. So 0.15 no. So nag-close siya is laki, 15.45%.
And meron siyang 341.74K net foreign buy. Tapos nag-overbought yung pinaka-price action natin. Okay. So maganda yung galaw niya. So hanap ulit tayo ng ibang penny stocks over the weekends. Kasi ganun yung galaw natin ngayon eh. Pinipitik yung mga yung mga penny stocks natin and then sila yung biglang sumasambulat sa galawan during trading. So, mabibigla ka na lang after 10 minutes. Naka more than 10% na lang siya. Okay? So, congrats sa meron. Next, Macro Asia. Bagal yung galaw ni Macro Asia pero at least natuloy yung parang may konting breakout yung solid candle natin sa kanya. Mahirap sukatin, no? Konti lang kasi yung galaw niya and then ito yung pinaka trading range niya, trading channel. Ayan. So ito yung sinusundan ni Macro Asia. Konti lang, no? Yung mga galawan niya. Okay, so resistance wise is pwede rito. Ayan, may gap pala dito. Pwede niyang i-fill yung gap natin dito. So, ganyan na lang muna. Tingin natin sa kanya. Okay, gumanda bigla yung RSI natin. Nag-bullish. Pabalik na kaya to dito sa 5.4. 4.76. May volume din siya kahit papaano. 15.33 million. So meron siya kahit papaano maliit na net foreign buy 2.89 million, close 4.57 and 4.10%. So ito lang yung nakita ko na 'di ba dito sa mga winners natin na yung iba gumalaw din pero wala kasing volume yung iba eh. So after ng BSC, si Mac yung nakita natin na maganda yung galawan. Okay? So, bullish sign para sa holders ng Macro Asia. Next, top. Nauntog pala si top. Kala ko natuloy yung breakout nito kaya nilagay ko dito sa trending stock. So anyway, makita natin. Malakas yung resistance niya. Parang distribution na siya, no? After ng mataas pa rin ba? Mataas pa rin naman. Ayun, no? 200%. Pero umabot siya ng halos 400% sa pinaka-peak niya. Ayan. Nakakatakot na sumabay kasi. Kapag sobrang bilis naman yung galaw ng stocks natin. Okay. So, titignan natin by next week. Hopefully, makasurvive siya dito sa MA 100 natin. Pero yung RSI niya, sobrang bearish din, no? Parehas ng MACD. So, pare-parehas na. Price action, ayun, untog pa. RSI at saka MACD formation. So, nag-close tayo. Gain naman siya. Tingnan natin by next week. 3.23% up siya and meron siyang 189K net foreign buy. Okay, next, mining. Lipanto. Si B daw yung foreigner eh. Ayan. Meron nga siya, no? May foreigner siya. Pero LC yung didiscuss natin. Okay, so bumalik dito sa support. So, most likely, saan ba pinaka-support na ito? Extended Fibonacci ng saglit. Tignan natin yung pinaka-next na support level niya. Okay. MA9 yung pinaka-support level natin. Ito, baka mag-retest na talaga dito kasi na-reject siya ng 1, 2, 3, 4. Apat na beses dito sa 0.26. Talagang gusto nilang basagin pero hindi niya kinaya. Ayan, so nag-stay siya dito sa bandang baba. Baka fill the gap tayo by next week muna. Hopefully, tignan nyo na lang over the weekends. Meron bang trade ang gold over the weekends? Parang wala din, no? Si crypto lang ang mayroong 24/7. Okay, so ganyan lang muna. Nasa bull side pero mukhang maghanap ng support si Lipanto. 0.233 yung closing. Pero okay lahat na indicators niya. No? At negative 2.51% kailang bearish candle and then zero net foreign buy. Next, APX, yung nauna na nag-upisa ng rally ng mga mining stocks natin. So red din yung candle niya. Okay, anytime pwede mag-breakout to eh. Kasi nandito lang sa bandang taas. Ayan. Worth holding para sa mga merong nakapag-average ng mababa para kay APX natin. Kasi bullish pa rin naman, so overbought pa rin naman. Although may konting divergence yung price action. Nandito lang siya kasi sa taas eh, 11.44. Ayan. So may chance pa rin ng breakout. 0.88% up and negative 1.08 million. Bakit kaya hindi sila
dahil Friday. Hindi sila sumabay sa ano eh, saglit. Yung gold natin, umakyat to eh. Nag-breakout nung umaga to eh. Okay. Yan. Profit taking na. Pero nung umaga, bago yung trading natin, mataas pa siya eh. So, hindi sumunod yung mining stocks. Okay. Next, Megawide. Pero masyado na kasing extended yung price action. So, si Megawide, nauntog, Doji. So, babalik ko yung resistance yan. Sayang, no? May konting breakout na siya. Hindi, ito pa rin naman. Ito pa rin naman yung pinaka-trading range natin sa kanya. Okay. So, support na lang natin is MA20, no? Okay pa rin naman yung, yung RSI. At saka yung itsura din ng MACD, may pagka-bullish pa rin naman siya. So, nag-close siya 3.49, yan ang Dow G, no? 1.16% and meron siyang 184K net foreign buy. Pero parang gusto naman niya basagin yung 3.64. Okay, so yun lang muna. Hindi masyadong eventful yung yung market natin kasi tulog pa rin yung mga blue chips natin. So aralin na lang ulit natin yung mga charts ng mga alaga natin, which is kung makita mo naman sobrang bearish talaga yung markets po natin. Okay? So, yun na lang muna. Enjoy na lang yung weekends. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group guys habang nag-aaral tayo sa market at mahirap during this time. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So, mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.